Unsay nakadasig sa imo nga decide ka nga dagat isip usa ka barangay chairman? Before pud ako kay Hector nagdesisyon na modagan sa barangay captain, dapat manggod na kay kahibalo. What is barangay captain? A barangay captain is a very sensitive position. Diri sa political circles, nga makaingon man ka nga game changer ka. Ang politics manggod kay Hector, naamang ko'y hatred, Okay. naikasina, jealousy. Anong dili na to ilisan og love? Ilisan na to siya og pag-intindi na to sa isig katawo na to. Dapat sa politika, sport lang ta. Dili ta nga magdinumtanay. Dili ta dapat magdinautay. Let's give hope for everyone. Para nimo unsa usa ka what is a good public servant? Of course, a good public servant, you must be transparent. You must be transparent. Kasi pag may tinatago ka kasi, wala kang pinag-iba sa taong magnanakaw. Mayong adlaw sa tanan, no? Naata diri sa panimalay ni Engineer, Parokya Engineer Syokon, no? Kani akong Brad ka, kablo ka. Lugay na ni siya nga naging sa kuha, no? Kay dagan daw lagi siya. So karon chances nato ni nga ma-interview nato siya, di ba? So we hope na karong adlaw mapati nato ang iyang tingog isip kandidato ni siya no sa diri sa barangay Labangan isip sa ka barangay chairman Dagan. So siguro sa atong parokya ni Engineer Syukon ato siya tagaan og panahon nga mag-introduce sa iyang kagalingon balihog introduce sa iyang kagalingon kung sa iyang profesyon. Una sa tanan, may udto, Brad Hector, o Ka Hector, na mas kilala sa Ka Hector. Salamat sa higayon nga gitagaan nimo ko. Kung panahon nga maka-introduce ko sa akong sarili, ako di ay si Pastor Engineer Ramsey Syokon. Ang pangalan yun ako is Ramon Chito, pero mas kilala ako din sa Jensen as Ramsey. Isa ako ka lumad din sa Jensen. Anak ako ni former city councilor Ramon Concha Syokon sa panahon nila ni former or late Mayor Tuning Atcharon o si JLC. Manggo na siya nga JLC, Congressman James Luchong yan. O apupod ako ni Honorio Benedicto Ariola. Chief mechanic siya ni General Paulino Santos o first batcher, descendant, pioneers din sa Jensen. At least na nakapaila-ila ko ang adlaw nga dili ko baguhan din eh. So tong previous unsa yung trabaho tong previous 1987 manggod ka Hector, nawala na ko diri sa Jensen. Nag-eskwela kog Cebu, that was 1984 to 87 and then nagbalik ko din nagsakay ko og barko sa seaman. Naging seafarers ako. Nag-start yung ko nakay og barko diya mismo sa barko ni Chongbian sa Eastern Shipping Lines. Okay. Tungod ang akong papa og si congressman, it's very close. Ito na higayon nakasakay ko barko and then I started my seafarers life 1987 and nag-early retirement ako after 30 years. Okay. So 30 years 2017. So 30 years. 2018, yes. That is 30 years ka nagkuan Yes, more than 30 years overseas. for being a seafarers. So, murag intriga ka ini ba? Ngano sa tanan nga mga grupo-grupo, ngano gitawag man nimo parokya ni Engineer Syukon? Murag common na kayo ang team. A team is like a basketball team. Gamay lang iyang sakop. But when we talk about parokya, dako siya na congregation. Gusto na ko sakupon ang bilog na labangal. Na ipakita ang tinuod nga pagserbisyo o tinuuray na kinasingkasin nga serbisyo kauban sa atong kaalam
para sa kabaguhan. Kay tungod man gud nakita nako nga ang politics man gud ka Hector, naa man ko'y hatred, Okay. naikasina, jealousy. Anong dili nato ilisan og love? Ilisan nato siya og kanabang pag-intindi nato sa isig katawo nato. So, O taga nato sila paglaom. naa kay moto nga, ang imong moto is kahibalo, Balo, kausaban, ug kadasig. At sa usay bud pasabot ani. hindi ko mungkod ako kay Hector nagdesisyon na mudagan sa barangay captain. Dapat manggod na kay kahibalo. What is barangay captain? A barangay captain is a very sensitive position. Kay ngano, ka-Hector, kung wala ako'y kaalam, mag-unsa ko sa barangay. Kay kung wala tay kahibalo, ma-useless ang atong pagdata. So, kausaban sa purpose. 1986, first yun ako nga pagboto. 1996, that was 86 na ako sa 20 years old. No? Unang boto na ako sa una, Marcos o Cory, 1986. Hantod karon nakita na ko, walang magway kausaban. The same as usual. No? Pagdaog, mangako, maulagi ng lisod magsigit lang tagporma, sigit tag pangako sa tao, muna kinahanglan gyud siguro ang kabaguhan. Kabaguhan para sa atong maabutay nga eleksyon. Nga unta ang tanan mamatngon. Kaning kadasig. Dasigo na to. Dasigo na to, labi na ang mga kabataan. Mao na ang uban wala sila nakasabot kung unsang SK. No? Unsang SK. Kani mga SK manggod, kilalanin nato sila because they are the future. No? Tudloan nato sila. O paano makahibalo, o paano ang mabag-o ang atong programa sa gobyerno. No? Kay sa karon nakita nako, pareha lang gyapon sa una hantod karon the same. Makalingkod, mangako, malingkod, kumbaga pa, lingkod, paminaw, tindog, wala. Wala lang gyapon. So, unsay nakadasig sa imong decide ka nga mong dagan? Isip usa ka barangay chairman. Ay, mag-game changer. Ano pa nga? Tistingan nato kay kaning ginaingon nila nga bugat, no? Sama lang sa David and Goliath. Goliath. I don't believe in luck. Pero ako, ginagunitan din ako. Ako pagtuo sa Ginoo. Hatag sa akong kadasig, ang dagan ko as a barangay chairman. Kay kabalo ko nga kauban ako ang Ginoo. Kabalo ang Ginoo sa akong kasing-kasing. Kung unsa ang gusto nako mahitabo sa barangay Labang. Una siya nga naghatag sa og kadasig nga mudagan ko mahimo akong inspirasyon sa tagsa-tagsa ng mga kauban nato dinhi sa barangay Labangan. So sa dihang pagtuyok nimo sa kampanya nimo, unsay mga positive response imong nakita? Murag isa lang ang positive nakita nako. Puro gyud po negative ang mga tao na kanang makita nimo the same as usual. Walay pagbag-o. Pero ang ginapakita nako sa ilaha, ako nagapakita sila positive. I encourage them, sabi ko sa kanila na hindi naman ako tumakbo para sa pansarili ko. Tumakbo ako para tagaan ta mo og paglaom. Nga kung sakali man nga ako ang ibutang sa Ginoo, giingon man sa Biblia sa Proverbs chapter 16 verse 1. Ang tao sakto ra sa pagplano, pero ang pagbuot nasa Ginoo. Ang ilang nagustuhan sa kuha nga pastor ako, lahi-lahi man gud ang tawo, Hector. Naa man goy tawo nga professional, pero ang batasan dili maayo. No, kanang ethical na tao. Naapoy nga gamay lang yung kahibaluan, gamay lang na eskwelahan, pero ang iyang pagkatao niya professional. Muna dili ako pwedeng mag-judge, no, sa akong katbang. Tungod nga we never met since
Sa ang winning barangay. Nakita na ko sa akong pagtiyo. Positive person manggod ka. Optimist manggod ka. Ang ako nadunggan nga palangga ko sa mga tao sa labangan. Kada pangutanan ako sila, ang ilang ginatubag sa kuwa, gusto na mo ang pagbago. Bago na po ang atong gibutan. O salamat. Salamat sa mga positive na ako nadunggan na nagahatag pa sa akon og kagasin. So unsa day ang modus operandi sa barangay election? Imong observation. Dirty tactics lagi. Sa mga Usahay magtanom ka og imong tarpaulin nimo nakatumba na. Ang akong mga tarpaulin uban nagahalok na sa kwan sa yuta. Luoy lagi kayo kami pero dili man ang tarpaulin ang magpadaog sa tuwa. Ang buto magyud sa tawo. Ang amo ang tarpaulin makita nimo kawayan lang. Kawayan lang pero ang among kasing-kasing matinud-anon. diri sa political circles, nga makaingon man ka nga game changer ka. Hindi kasi ako nakikisabay sa laro ng politika. Ang sa akin is to spread the good news. No? Especially for being a pastor, pakita na ko sa ilaha nga ako, pastor ko, dili ko politiko nga mangaway, o mapikon, o sa matya. Para sa ko, kung mudaog, it is God's will. No? Kung dili man ta kadaog, God's will gihapon. Dapat sa politika, sport lang ta. Dili ta nga magdinumtanay. Dili ta dapat magdinautay. Let's show yung sa 1 Corinthians chapter 13 ba? Gisulti na love, hope, and peace. Mao na nga ako ang gusto nga ipaabot sa Tagalabangal, sa tibuok barangay Labangal, sa akong mga sakop na let's give hope for everyone. Para nimo unsa ka what is a good public servant? Of course, a good public servant, you must be transparent. You must be transparent. Kasi pag may tinatago ka kasi, wala kang pinag-iba sa taong magnanakaw. Ang ibig ko sabihin, pag ako ang napili, lahat ng mga expenses, lahat ng mga nakapaskil yan sa ilalim ng barangay ko. Gusto kong makita ng mga tao kung saan napupunta ang lahat ng proyekto, lahat ng mga lumalabas in and out ng pera ng bayan. Kasi pera yan ng bayan eh. Yan ang gusto ko na mabago. So, game changer. Are you a leader or a manager? Both. Why? Para sa akin kasi, a leader, sino sa pastor? I lead my people. That's why, sabi nga sa Jeremiah chapter 3 verse 15, hatagan ko kamog Pangulo, nga matinuman ang kanako, mangulo siya kaninyo, nga naay kaalam kung pagsagot. And then a manager. I've been also a manager. Naging operation manager ako sa MinAsia. Even it's only a short term. Pero ang tao manggod, as a manager, wala nagapangita ang tao o bright nga manager. Ang ginapangita sa tao, sa mga empleyado, kanang manager ba nga they enjoy working with you. Mao gyud ang pinaka-importante. Given the chance nga mahimo kang punong barangay, so you are also a leader at the same time a manager. So, unsa imong mga doable priorities sa first 100 days? Wow, glory to God, no? Peace and order. Okay? Number 1 ko yan, peace and order. Alam mo kung bakit? Dito kasi sa Dunya Soledad, since na nagtira ako rito for nasa 20 years na ata. Ako dito sa Dunya Soledad, mula pa doon sa phase 2, hanggang naglipat ng phase 3. Marami akong nababalitaan. Nasa barko pa ako noon, sumasakay ako ng barko. Natatakot ako sa safety ng pamilya ko. Kasi may pinapasok, may no hold up, nag-atras lang yung asawa
palabas ng sasakyan, pag alis niya, pinasok na yung bahay niya. Maraming mga incident na nangyayari dito na mga karumal-dumal dito sa loob ng Dunya Soledad. Like for example, ang neighbor ko rito, ang isa taga Balot Island, kasi pinaparintan yung bahay, yung isa taga Maguindanao, yung isa taga Davao. We don't know them actually. Kasi tumira lang sila dyan. Kaya nga kung minsan, para wala ka na rin neighbors kasi hindi kayo magkakilala eh. Not like before na kapanahonan natin yung mga maliliit pa tayo, no? Ang neighbor natin nasa kabilang baryo pero neighbor pa rin yun kasi kilala natin, kalaro natin. Pero ngayon kasi, yung mga kabataan, gadget na lang. Kaya wala ng neighbors. And then, nakita ko na, paano tayo magkakaroon ng, ng safety place. Naglalakad yung mga anak mo dyan, may mag-snatch, may mang-hold up, may mang-rape. Hindi na safe. Kaya, mas maganda siguro na gagawin natin yung like sa Davao. Sa Davao kasi, may nakausap ako doon na ang barangay nila may coordination sa bawat bahay. Kapag may dumating sa kanyang barangay na ibang tao, niraradyo kagad, tinatawag kagad sa purok chairman. Ang purok chairman, tatawag sa barangay, and then ipapacheck kung sino ang mga tao na yan. Dapat maglista. Pupunta ka ng barangay o pupunta ka ng purok chairman, palista ka ng pangalan mo na kung saan ka galing, ano ang sadya mo sa lugar na yan, and then papaabot sa barangay para ma-monitor kung ano ang purpose mo, bakit ka andyan. At least malaman natin, punta niya dyan is bad intention. Dapat action ka agad. Kaya yun ang gusto ko na the first barangay na safe ang lahat na nakatira. Ang parokya ni Engineer Shokon. Dili man ko mag-promise, no? But I will do my best. Salamat. God bless everyone. Thank you.